ng Hunyo. Kwento ni Patricia Kim Espino. Guhit ni G. Cabalar. Hunyo na! Isang sorpresa ang aming ihahanda para sa kaarawan ni tatay. Matagal nagtrabaho si tatay sa ibang bansa. Kaya naman, nasasabi kaming makasama siya sa kanyang kaarawan sa darating na ika-20 ng Hunyo. 19 na araw bago ang kaarawan ni tatay, gumawa kami ng mga imbitasyon. Inilagay namin ang petsa, oras at lugar kung kailan at saan gaganapin ang selebrasyon. Ibibigay namin ito sa aming mga pamilya at kaibigan. 1 linggo o eksaktong 7 araw bago ang kaarawan ni tatay, nakauwi na siya sa aming tahanan. Napakarami niyang pasalubong para sa amin. Pero ang pinakapaborito ko sa lahat ay ang kanyang mahigpit na yakap. 3 araw bago ang kaarawan ni tatay, sinamahan ko si nanay sa palengke. Bumili kami ng mga sangkap para sa pagkaing ihahanda sa selebrasyon. Magluluto si nanay ng pansit. Gagawa naman si ate ng cake. 1 araw bago ang kaarawan ni tatay, nagpunta kami ni ate sa bahay ni Lola upang doon gawin ang cake. Kasing tamis ng pagmamahal ni tatay at nanay ang cake na aming ginawa. Ito na ang araw na pinakahihintay. 2 oras bago ang selebrasyon, tahimik namin iginayak ang aming bakuran. Naglagay kami ng mga makukulay na lobo, inayos namin ang mga upuan at inihain ang masasarap na pagkain. 30 minuto o kalahating oras bago ang selebrasyon ng kaarawan ni tatay, dumating si Lola, dala ang cake na aming ginawa. Inilagay agad ito ni nanay sa hapagkainan dahil ito ay isang sorpresa para kay tatay. 1 minuto bago ang selebrasyon ng kaarawan ni tatay, nilagyan siya ng piring sa kanyang mga mata. Hinawakan ang kamay at sinamahang lumakad papuntang bakuran. Maligayang kaarawan! Laking gulat ni tatay sa sorpresa para sa kanya. Bago hipan ni tatay ang mga kandila sa kanyang cake, bumulong siya ng isang hiling. Ano ang hiniling mo, tatay? Hiling kong makasama kayo araw-araw.